Ito, magandang balita kasi merong Supreme Court decision. Yan naman ang mahalaga dahil yun naman ang trabaho ng ating Korte Suprema. Na sila yung papaliwanag at magdidesisyon kung tama o mali yung implementation ng batas, paggawa ng batas. Ayun po yun. Ito yung controversial na 60 billion na budget ng PhilHealth. Okay? Na ginamit ng gobyerno, ng Executive Department sa ibang pamamaraan, kinuha sa budget ng PhilHealth. Ngayon ay merong desisyon ng Korte Suprema matapos ipetisyon ang aksyon na yan. Ganon pa man, ito po yung nangyari nung ang Finance Secretary ay si Rap Recto, Secretary Recto. So, ngayon po ay Executive Secretary na. Kaya ngayon, nasabi ng Malacanang, susundin. At wala naman talagang dahilan para hindi. Kung ano ang desisyon ng Korte Suprema ay mangyayari. Kaya yung 60 billion na sinasabing nagamit sa ibang pamaraan na budget ng PhilHealth, ibabalik ngayon. Kaya good news ito dahil madadagdagan pa yung budget ng PhilHealth para ho sa healthcare ng mga Pilipino. Kasi kahit naman nawala temporary yung 60 billion, hindi naman nagkulang ang healthcare program ng gobyerno. Tuloy-tuloy naman ang kailang pagtulong. Dahil sinabi na ng Pangulo, merong budget ang PhilHealth. May budget para sa healthcare, hindi yan mawawala. Ngayon, kung ibabalik yung pera dahil nasabi ng Supreme Court, alang problema. Lalong gaganda ang serbisyo. Hopefully, sana mawala na ang korupsyon dyan kasi may korupsyon dyan, di ba, nung araw pa. Kung wala nang korupsyon sa PhilHealth, nagagamit ng tama ang binabayaran, wala nang nakakapag-dialysis kahit patay na, wala nang nakakapag-claim kahit na patay na, magagamit ho ng tama yung perang yan. So, itong desisyon ng Supreme Court, hindi ito batikos sa gobyerno. Ito ay pagpapalaala lang na ang batas ang talaga dapat mangingibabaw. Yun naman eh. So, implementation ng project ng gobyerno under the law ng Executive Department, nakita ng Supreme Court na may problema, hindi yung tama, kaya ikinorek nila. Ang tama, ibalik yung pera para sa healthcare. Ayun, magandang balita yun. Mabuhay ang lahat ng membro ng PhilHealth at higit sa lahat, pati po yung mga senior citizen na napakaraming umaasa dyan. Salamat po. At sabi ng Malacanang, alam problema, susundin ang desisyon. Good news yan. Yeah? Nakakasipon ng mga balita. Samantala sa iba nating mga balita, naku, ito pala. Kinumpirm na nga po ni dating Senador Antonio Trillanes na si Regina Garma, dating PCSO General Manager, at dating malapit sa kung ano man dahilan, at bahala na kayo, kay dating Pangulong Duterte, ay testigo na sa International Criminal Court laban kay Duterte at sa kasamahan nito tungkol sa crime against humanity. Dahil nga ho doon sa reward system, kapalit ng itutumba ng mga di umano'y may kinalaman sa illegal drugs. Ibig sabihin, laban doon sa human rights violation, tukhang operation, kaya ho tatamaan si Duterte at ang kanyang mga co-accused. So kaya pala, kasi meron itong warrant of arrest dahil dun sa pagkamatay ng kailang secretary ng PCSO ng panahong yon, General Baryoga, retired general, abogado, namatay ho yun ng mga panahong yon. Sila yung mga suspect dyan, si Leonardo, si Garma, at iba pa. Ngayon, kaya pala hindi nakikita natin, ito pala ay testigo na ngayon. Wow, bumaliktad na. Dating malapit at kaibigan ng Duterte, ngayon ay testigo na ng ICC tungkol sa crime against humanity. Abay, matindi yan. Si Trillanes po ang may sabi niyan. Abay, alam naman si Trillanes, matindi po ang may access po yan sa ICC. Kasi siya ay complainant. Siya yung grupo niya, ang unang-unang complainant sa ICC noong 2017 pa, during Duterte administration. Kaya meron siyang access sa anumang impormasyon. Dahil complainant, natural, updated yan sa mga kaganapan sa kailang ipinay na kaso. Yun. Yung hindi maniwala at kung ano mga sinasabi kay Trillanes from day one, mula nung araw, binugbog nila, lahat fake news, ganito. Ngayon lahat nabaliktad. Lahat palang kanya sinasabi, marami doon tama. Ang nagmamali lang, DDS at mga Duterte. Ngayon nabaliktad na ang lahat. Lahat ng sinasabi ni Trillanes nangyayari. At pinaninindigan niya, consistent kasi yung mama. Laban sa mga Duterte, laban sa katiwalian, laban sa paglabag sa karapatan ng pantao.
Kaya ngayon, pag siya nagsalita, abay nagiging totoo. Kasi may mga basihan. Ayun, di ba? Nako, isa pa. Kailan kaya naman dapat talaga bilisan na ano, ha? Kailan kaya sa bagay, sabi ng ombudsman kahapon, nag-press conference na, ipapile na yung kaso laban kay Diskaya. Kasi parang sa lahat ng project, Luzon, Visayas, Mindanao, sabit si Diskaya. Parang si Saldico. Parang kung sa mga proponent ng project, si Saldico ang posibleng nangunguna dahil siya yung chairman ng komite ng operation sa Kongreso bago siya nag-resign. Kung sa kontraktor naman, ang nangungunang kontraktor ay itong Diskaya kasi meron yatang 7 o 9 na kontraktor construction company. Kaya sa iba-ibang lugar na nadidiscover ng DPWS, ng military, ng PNP, at sinusumiti ang dokumento sa ICI at Ombudsman, laging sabit ang mga Diskaya Construction Company. Yung matinding nangyari ho dyan sa Davao, kulang-kulang na 100 milyon. So pasok sa plunder, malversation, ghost project, bayad, walang project. Bayad, ni wala daw sinimulang project, sabi ng mga residente ron. So kaya ang sabi ng Pangulo, aba, ay dapat kasuhan na yan. Kaya yun ang mauna. Yung issue sa Davao ang magiging unang kaso sa Sandigang Bayan laban sa mga Diskaya. Ayun po. Pero yung sa iba-ibang lugar susunod. Kaya itong Diskaya family at Saldico at yung ibang mga senador, paramihan ng kaso ito, hindi lang po isa. At lahat ng kasong yan, non-bailable. Malversation, graft in corruption, plunder, pandarambong, plunder law. Lahat yan, non-bailable offense. Kaya nga, sana mangyari sa lalong madaling panahon, ilang araw na lang Pasko na, makulong na sila. This coming week, kasi Saturday din sa Pilipinas, or Sunday, pagdating next week, magpapile na po ng mga bagong kaso. Marami na hong naipile, nairekomenda ang ICI sa Ombudsman. Pero hindi naman ganun kadali yan, ini-evaluate nila. Formalidad na lang yan kasi dumaan na sa kamay ng justices ng ICI. Kaya hindi na hirap ang Ombudsman na mag-identify at mag-file kung ano-ano mga kaso na kadalasan, halos lahat, non-bailable offense. Kaya magkaka-arestuhan na naman talaga. Ayan po. Yan ang magagandang balita sa nangyayari ngayon. Importante ito. Kasi kailangan ma-update kayo kung anong ginagawa ng Executive Department, anong ginagawa ng Independent Ombudsman, ano ang gagawin ng Judicial Body, tulad ng Supreme Court, tulad ng Sandigang Bayan, ipinapaliwanag ko sa inyo. No one is above the law. Sabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. At nakikita na natin ngayon. Nangyayari yung kanya sinasabi. At iniuutos niya, walang dahilan para hindi gawin ng mga kinaukulan sa ilalim ng Office of the President. Please like and share.